Isang aklat na isinulat mahigit 1,400 taon na ang nakakalipas, ngunit tila ba hinulaan ito ang hinaharap? Totoo nga ba ang mga propesiya sa banal na Quran? Tara, alamin natin ang mga nakakagulat at natupad na propesiya. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Ano nga ba ang propesiya? Ito ay isang pahayag tungkol sa hinaharap na hindi maaaring mahulaan gamit lamang ang logic o kaalaman ng tao. Sa relihiyon, kapag ang isang propesiya ay natupad, isa itong matibay na patunay na ang pinagmulan nito ay mula sa isang makapangyarihang tagapagbigay ng kaalaman. Sinasabi sa Biblia, bago pa ito mangyari, sinasabi ko sa inyo upang kapag ito'y nangyari na, kayo'y maniwala. Ayon sa John chapter 13 verse 19. Ano-ano nga ba ang mga kriteriya ng tunay na propesiya? Una, dapat malinaw at detalyado ang propesiya. Dapat kakaiba at hindi pangkaraniwan ang pangyayari. Dapat isinulat ito bago pa maganap ang pangyayari. Hindi ito dapat bunga ng matalinong hula. At hindi dapat sinadya ng tao ang katuparan nito. Ngayon, suriin natin ang mga propesiyang mula sa banal na Quran na natupad na. Ang fingerprint identification. Ayon sa chapter 41 verse 21 of the Quran, their skins will bear witness against them as to what they have been doing. Noong sinaunang panahon, walang ideya ang mga tao na ang ating mga balat, lalo na ang ating mga fingerprint, ay natatangi sa bawat isa sa atin. Ngunit ngayon, ginagamit ang fingerprint identification sa mga border control, kriminal na investigasyon at seguridad. Natupad ang propesiyang ito ng matuklasan noong ika-19 na siglo na walang dalawang tao ang may parehong fingerprint. Kaugnay dito, natuklasan ng scientist na si Sir Francis Galton noong 1892 na walang magkaparehong fingerprint. Ginagamit ngayon ang fingerprint scanner sa halos lahat ng security system, mula sa smartphones hanggang sa border control. Ang polusyon sa kalikasan. Ayon sa chapter 30 verse 42 ng Quran, corruption has spread on land and sea because of what men's hand have wrought. Ang polusyon na dulot ng industrialisasyon, factory emissions at plastic waste, oil spills at deforestation ay nagdulot ng matinding pinsala sa ating mundo. Sino ang makapag-iisip na 1,400 years ang nakakalipas, ang tao mismo ang sisira sa kanyang sariling tirahan? Kaugnay nga dito, ang 2021 UN report ay nagpapakita na ang climate change ay lalong lumalala dahil sa gawain ng tao. Ang ocean plastic pollution ay aabot na sa 21 million metric tons kada taon pagsapit ng 2040. Ang pagkakatatag ng Israel. Ayon sa chapter 17 verse 105 of the Quran, "And after him we said to the children of Israel, dwell you in the promised land, and when the time of the promise of the latter days come, we shall bring you together out of various people." Noong 1948, sa tulong ng United Nations, naitatag ang bansang Israel. Ang mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo, ang Ashkenazi, Sephardic at iba pa, ay nagtipon sa isang lugar, isang matibay na patunay na natupad ang propesiya. Kaugnay dito, noong 70 CE, winasak ng mga Romano ang Second Temple ng Jerusalem dahil sa disapora ng mga Hudyo. Ang Balfour Declaration ng 1917 ang nagbigay ng daan sa muling pagkakatatag ng Israel. Ang modernong transportasyon. Ayon sa chapter 81 verse 5 ng Quran, "And when the she-camels, 10 months pregnant are abandoned." Noong unang panahon, ang pangunahing transportasyon sa mga disyerto ay ang mga kamelyo. Ngunit ngayon, iniwan na ang mga ito at napalitan ng mga kotse, tren at eroplano. Isang malinaw na katuparan ng propesiya. Ang kotse ay ginawa ni Carl Benz noong 1885. Mahigit 1.4 billion na sasakyan na ang nasa mundo ngayon. Ang pagkakabuo ng zoo. Ayon sa chapter 81 verse 6 of the Quran, "And when the wild beasts are gathered together." Noong unang panahon, imposibleng pagsamahin ng mga mababangis na hayop sa isang lugar. Ngunit ngayon, mayroon ng mga zoo sa buong mundo na nagpapakita ng iba't ibang hayop mula sa iba't ibang kontinente. Kaugnay nga dito, ang pinakalumang zoo sa mundo ay ang matatagpuan sa Austria na itinatag noong 1752. Ngayon, may mahigit na 10,000 zoo sa buong mundo. Ang pagsasama ng karagatan. Ayon sa chapter 81 verse 7 ng Quran, "And when the rivers are made to flow into each other." Ang Suez at Panama Canals ang nagdurugtong sa malalaking karagatan. Dati, imposible ito, ngunit ngayon, realidad na.
Kaugnay nga dito, ang Suez Canal ay binuksan noong 1869 at pinagdudugtong nito ang Mediterranean at Red Sea. Ang Panama Canal ay natapos noong 1914 at pinagdudugtong ang Atlantic at Pacific Oceans. Kung ang lahat ng ito ay nasulat 1,400 years ago at natupad ngayon, hindi ba't ito ay tila isang patunay na pagiging totoo ng Quran? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang kaalaman.